Okay, kung katulad niyo ako, nabitin, tuloy natin yan mamaya. Amen ba? Sino dito ang sabik na magpuri sumamba sa Panginoon? The safest place in the world is in the center of God's will. Okay? Kung napapansin ninyo, pag may nag-a-announce ng bagyo sa isang part ng mundo, may tinatawag na eye of the storm. 'Di ba? Kung ah, top view ng mundo, nakikita mo yung bagyo talagang gano'n na natabunan yung mga mapa. Pero makikita nyo, yung pinaka-peaceful, hindi yung mas malayo sa bagyo, kundi yung nandun sa gitna, okay, na parte ng bagyo. At yun yung eye of the storm. At isa sa mga bagay na dapat natin matutunan, mga kapatid, lalo pa, ay i-enjoy ang presensya ng Diyos. Okay? At sino sa inyo ang may mga naranasang struggle this week? Problema, gano'n? Okay. Sa mga walang problema, wait lang po. Yung mga, ano no, tama ang tawag, yung mga bull, yung parang baka ang itsura niya na ano, pag sila ay may nakitang bagyo, puro bagyo pinag-uusapan na yan, no? Pag may nakita silang bagyo, hindi sila tatakbo papalayo ng bagyo. Kung saan papunta ang bagyo, okay, o kung sa direksyon nila ang bagyo, pupuntahan nila yon. At according sa mga nakadiscover, yung ibang mga hayop ay takbo papalayo. Pero yung mga, parang sagwa sabihin, mga hayop na ito, parang hindi maganda eh, no? Yung mga, mga parang ganun din eh. Yung mga animal na, hindi. Yung mga, basta sila. Oo. Yung mga ito ay sasalubungin nila. Kasi pag nagtagpo yung bilis nila, mas mabilis silang makalampas sa bagyo. Okay? Minsan sa buhay natin, tinatakasan natin ang bagyo. At yung pagtakas natin sa bagyo, minsan, tumatagal lalo yung problema. Ilang oras ako pala sa sarili ko. At dahil sa pagtakas natin na yun sa bagyo, tumatagal ang problema at hindi tayo nag-enjoy. Ang pag-uusapan natin ngayon ay si Abraham. Okay? Kung napapansin niyo yung sequence natin, ano, ng mga characters, merong sequence po yan. Nung Monday, sino ang kinuwento ni Pastor Doc? Gideon. Tuesday, Pastor RJ? Daniel. Yeah. Wednesday, si Joshua at si Caleb. Kahapon, si Paul the Apostle. Ngayon, si Abraham. Obedience in the midst of testing. Forward tayo ng konti sa pinakahuling part. May mga tanong dito. At sagutin mo at pakinggan mo natin yung tanong and then try natin sagutin habang tayo ay nagpapatuloy. Anong pagkakaiba ng testing sa temptation? Pangalawa, sa anong pagsubok mo naranasan ang hirap ng pagsunod ngunit pinili mong magtiwala? Paano mo maisasabuhay ang pananampalataya ni Abraham kapag sinusubok ang iyong obedience sa Diyos? Those questions ay para um, sa ating head, ating heart, at sa ating hands. May na idea? Testing from God comes as a relational proof of obedience. When obedience is accomplished, it proves love. Okay, it proves love and is followed by another breakthrough. Ulitin natin ng mas maunawaan natin.
Testing from God comes as a relational proof of obedience. When obedience is accomplished, it proves love and is followed by another breakthrough. Sino to gusto ang breakthrough sa buhay niya? Spiritual breakthrough, financial breakthrough, sa relationship, magkaroon ng breakthrough, sa government natin, breakthrough din. At talagang maranasan ng mga Pilipino at mga families natin ang breakthrough at pagpapala ng Diyos. At wala tayong time para basahin yung buong story, pero sasalaysay ko ng mabilisan lang. Itong story ni Abraham at ni Isaac ay story ng testing. Okay? Kami ako explain ng testing. Ang utos kay Abraham, sa verse 1 pa lang, ang sabi ni Lord, Abraham, dali mo ang iyong anak, ang iyong nag-iisa at pinakamamahal na anak. At iaalay mo sa akin siya sa bundok na ito. From lugar ni Abraham hanggang papunta doon sa bundok is 3 days. Lakad siya na. So, malayo-layo ito. At itong nangyari kay Abraham, okay, ay nangyari sa kanya na medyo maedad na siya. Isipin mo, 100 years old, pinalakad mo pa ng 3 days. Just imagine that. Okay? Yes, right. At ang sabi, ang official na pagkakasabi, mga pata ito, sacrifice him there as a burnt offering. Hindi lang iaalay na parang kay pakantahin mo siya. Sacrifice of worship yung ginagawa natin. Sabi doon, burnt offering. Papatayin, okay, mag-set up muna pala ng altar, mga bato, maglalagay ng kahoy, okay, at higa doon si Isaac, papatayin, saka sisilaban yung kahoy at kasama masusunog yung sacrifice. Okay? Common na practice ito nung panahon nila. Yeah. Tao or hayop, common na practice yan nung panahon ni Abraham. Ginagawa yan ng ibang religion. Kumbaga, alam nila yon. Si Abraham, since galing siya sa religion na yon, hindi mahirap na unawain sa kanya. Na maunawaan niya. At, tama si Jonah kayo na, walang words na sinabi doon na parang umangal ba si Abraham? Sinabi ba si Abraham na, tara, pagkabigay-bigay na sa akin ng anak, papatayin din pala. Tara, punta na tayo doon para matapos na to. Diba? Complain. Wala nag-complain. At after 3 days, pagdating doon sa lugar, at makikita dito yung picture ni Jesus Christ yung kahoy na gagamitin para sa silaban doon sa hain, ipinadala, pinabuhat kay Isaac. At pinalakad siya papunta doon sa mountain. At doon sa iaalay. May picture kayo na alala? Yung nagbuhat ng kahoy. Okay? At naglakad. And then after that, patay na, naialay na yan, nagtanong si Isaac bago pa, set up na yung altar, yung kahoy, sino yung, nasan yung iaalay? Ano sabi ni Abraham? God will provide. Hindi agad sinabi na ikaw yon anak. Pero kung ikaw si Isaac, at kumuha ng tali si Abraham, tapos unti-unti kang tinalian, siguro alam mo na. Okay? Tatalian ka talaga, hindi ka makagalaw. Okay? At binuhat sa inihiga siya doon, hindi siya nagsalita ng kahit ano. Tayo, ano ko ba? Susumbong kita kay nanay. Walang ganon. And by the way, hindi ito alam ni nung misis niya. Diba? May sekreto yung si Lord at sa mga husband, hindi sinasabi sa wife. Hindi, iba yan. Okay? At parang si Jesus din. Hindi siya parang sheep na dadali sa slaughterhouse na hindi umiiyak. Hindi nagsalita. And then nung papatayin na, sabi ni Abraham, sabi ni Lord, okay, huwag mong patayin yan. Abraham, don't put your hand on the boy.
Okay, ano ang pagkakasabi? Sa verse 12, "Do not lay a hand on the boy," he said. "Do not do anything on him, to him. Now I know," ngayon ay alam ko na, "that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son." May verse kayo naalala? "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Okay. So with that, gusto kong makita natin ilang mga bagay. Two things na dapat malaman natin sa buhay ni Abraham. Number one, preparing for the test. Okay? Genesis 22 verse 1 to 8. Okay, wala tayong time para basahin. The testing of Abraham in Genesis 22 happened when Abraham was more than 100 years old and has known the Lord for almost 3 decades. Tinawag siya ni Lord before siya mag-75. Pinangakuan siya ni Lord na magkakaanak siya, 75. Nagkaanak sila, 100 siya. Si Rebecca tuloy. Si Sarah is 90. And has proven himself to the Lord, okay, in faith and faithfulness for countless times. For almost 3 decades, napatunayan ni Abraham kung gaano siya ka-faithful. Amen ba? Peter na, Daniel pa. Napatunayan. Sabi nyo nga, napatunayan. Alam na ni Lord yon. And my question is, Lord, ano ka ba? Napatunayan mo na for almost 3 decades lang si Abraham, iti-test mo pa siya ngayon? Ikaw, ilang dekada ka na sa Panginoon? Nakakilala ko sa Panginoon, I was 15. Now, I'm 51. Okay? And I'm thinking, okay. Now, i-define natin ang kaibahan ng testing sa temptation. Ang kaibahan kasi ng testing and temptation, yung source at ang intention. Ang temptation o ang testing, ang source nito ay si Lord. Sino ba nag-utos kay Abraham, Jonah, na is-offer yung kanyang anak? King. Si Lord. So, tinest ni Lord si Abraham. At ang intention nito ay malaman ni Lord kung ano ang faith mo, ano ng level ang faith mo, at ano na ang level ng faithfulness. Ano na ang level ng pananampalataya mo at ng pagiging tapat mo sa Lord. Magkaiba yon. Yung may pananampalataya na tapat. Okay? At talagang ginagawa consistently. Ang temptation, ang source nito is not God. Kasi ang intensyon ng temptation, magkasala ka. So itong nangyari kay Abraham is not a temptation from God. Una-una, hindi galing kay Lord ang temptation. It's from the devil. Yung ginawa kay Christ sa 40 days. Okay? At ang intensyon ng temptation ay magkasala. Hindi. Hindi gusto ni Lord na magkasala sa Abraham. Ang gusto ni Lord, malaman gaano, ano ang level ng faith at faithfulness ni Lord kay Abraham. Abraham's journey to Mount Moriah with Isaac embodies the initial stage of testing. Yung mag-travel ka, by the way, ilang araw sila nag-travel? Okay? May chance kaya, Daddy, na sa loob ng 3 days na yun, magbagong isip ni Abraham? 3 days ka mag-iisip. Now si Lord, meron malapit na bundok eh. Pero if you research yung Mount Moriah, diyan binigay din yung 10 Commandments. Okay? At iba pang mga dakilang mga bagay. Diyan din kung diyan nagkakamali. Okay? And then Mount Carmel pala yun. Magkaiba yung Mount Moriah. Pero basta bundok. Okay? Kay Lord, hindi pa yung aktual na pag-alay ang pinakamalaga. Kundi, Abraham, I'm giving you 3 days para mag-isip pa. Susunod ka ba talaga? Okay? Para lang yung pagka-date mo yung misis mo, tapos tatanungin mo,
Ano ang gusto mo na kainin? Sasabihin ng misis, ay, kahit ano. Tapos nakapili ka na ng kakainin, tapos sabihin mo sa kanya, sabi niya, ay, di masarap yan. Akala ko ba kahit ano? Ito, ay matabang, mamantika, ayoko niyan. So wala na agad yung kahit ano. Okay? At pag hindi mo na-handle ng tama yon, uuwi kayo ng hindi kumakain at hindi nag-uusap. Okay, sa mga may asawa dito o may boyfriend, girlfriend, naiintindihan niyo na ako, no? Okay? In this story, we see the foreshadowing of the ultimate sacrificial obedience of Christ. Kasi sabi ko kanina, tingnan nyo, obedience in the face of testing, tingnan nyo reveals our relationship with God. Ikaw ay ititest ng Lord para malaman niya ano ng level ng faith mo at ano na ang relationship ninyo. Kasi hindi sapat yung sabihin ko, JR, na, JR, alam mo, mahal ko si Lord eh. May faith ako sa Kanya. Pero mapatunayan mo yon kung talagang mahal ko si Lord at ako ay may faith sa Kanya kung sumusunod ako. Pero kung lagi ako may dahilan, kasi ganito, JR, alam mo naman ang buhay ngayon. JR, kasi ang dami kong ginagawa eh. Hindi proven ang iyong faith at love sa Diyos. Pero you can say all you want. It depends. Depends saan mo yan all you want. Pero kapag ang pagsunod mo sa Diyos ay pili at limitado, it says more than what you say. Okay? If you are a genuine believer, you must, nandiyan ba sa inyo yun? Nandyan. You must view your personal trials as opportunities. Kapag may problema dumating, maybe this is a testing or ito ba ay temptation? Pag temptation, magkakasala ka sa dulo. Okay? Pag testing, malalaman mo ang iyong level of faith and obedience sa Lord. If you are a genuine believer, view God's commands to you as a form of testing. Sabi ko na yan. And if you are a genuine believer, you must view God's commands as ways to level up your relationship. Kung nandito ang relationship mo ngayon, Kyrie, sa Lord, and then may testing, may utos na dapat mong sundin, pero alam mo imposible. Parang, Lord, ang hirap. Tingnan mo ngayon yon sa pananaw na pag ito nasunod ko, level up ito sa aking relationship with the Lord. Unless na willing kang sundin yun at sinunod mo, yung relationship mo kay Lord ay pwedeng stagnant lang. Okay? That's number 1. Number 2. Napansin nyo sa verse 12, yung salitang, now I know. Sa panahon ngayon, ano ibig sabihin yan? Now I know. Okay, basta nyo kumakanta na. Okay? Hello. Ayun. Ang salitang now I know, kung sa panahon natin ngayon ay may nahayag sa sitwasyon na maliwanag na sa'yo. Diba? Kung ang ugali ng mama ay lumitaw sa problema, yun. Kapag lalaki, macho, tapos bigla may lumipad na ipis, and then tumili siya. Ay, now you know. May nalaman ka. Diba? Dito, tipong ganun din si Lord. Pero magtatanong iba, hindi ba alam ni Lord ang lahat ng bagay, Sev? Alam ba ni Lord lahat ng bagay, Sev? Okay? Sabi nga nila, Pastor RJ, hindi lahat ng gwapo ay lalaki. Okay? Oo. At hindi lahat ng gwapo nag-artista. Iba nagpastor po. Nanikip po ang dibdib ko. Okay.
Okay. Sama tingin sa akin ni Pastor RJ. Okay, pampagising na po masyado kayo seryoso eh. Sabi ni Lord sa verse 12, balikan natin yung verse 12. Tingnan niyo po mga kapatid. And this is so fascinating. Ano? Sabi niya doon, okay, verse 12 nga, pabalik. Okay. Sabi niya, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know, Abraham, that you fear God. Hindi dahil sa hindi alam ni Lord, kundi dahil nakita niya ng totoo talaga na. Because you have not withheld from me your son, your only son. Now, kung pupuntahan natin yung question doon, sa anong pagsubok o testing mo naranasan ang ihirap ng pagsunod, ngunit pinili mo na magtiwala sa Diyos? Okay? That's one thing. Tuloy natin mga kapatid. Now I know, sa verse 12, was a result of God's planned verification as well as an actual discovery and experiential knowledge. Parang si Lord, alam mo yung si Lord, parang, Abraham, alam ko na yan eh. Pero hindi lang yung alam ko, kundi naranasan ko talaga sa'yo. Ngayon. Kasi si Lord, walang oras si Lord eh. Si Lord ay nandito sa ngayon, nandun din siya sa past, nandun din siya sa future. Pero si Abraham, wala sa past, wala sa future. Si Abraham ay nasa present, parang tayo. So kailan pumosisyon ni Lord sa kung saan naroon si Abraham at kung saan tayo naroon. At nung si Abraham ay hindi niya pinagkait yung anak niya at talagang ready siya na patayin si Isaac na walang pagdududa bilang pagsunod sa Diyos. Dahil alam ko yan, ginagawa yan ng mga kamag-anak ko doon sa lugar ng Ur. Doon nakita ni Lord na talaga itutuloy ni Abraham. Wait, Abraham, wait! Now, I know. Ano ang mga now I know moments mo kay Lord? Ha? Ano yung blanco? Yung blanco sa una ay preparing for the test. Sinabi ko yon. Yung pangalawa, hindi pa. Breakthrough on the mount. Okay, breakthrough. Breakthrough kay Lord na malaman niya na itong si Abraham willing daddy ibigay yung anak niya na bigay ni Lord. At sa New Testament, sa Hebrews chapter 11, yung mga Hall of Fame doon o Hall of Faith, ano sabi ni Hebrews doon? Si Abraham ay willing siyang isacrifice yung anak niya kasi yung nagbigay sa kanya, kayang palitan yun. You see the faith? Sino ang may ganong faith sa panahon ngayon, mga kapatid? At sino ang merong ganong faithfulness? Pero sa atin, isipin natin yung mga pagsubok ng Diyos sa atin na sundin ang kalooban niya. Pero here we go bilang mga tao na parang, Lord, pasensya ka na. Hindi ko magagawa yan, Lord. Ilang pasensya na ang prayer natin kay Lord. Lord, sana maunawaan mo ako, Lord. Ilang prayers na sinasabi mo sa Diyos na maunawaan mo ako, Lord. And question ko, follow-up sa dalawa na yun ay, ilang breakthroughs na ang na-miss mo dahil sa mga hindi mo pagsunod sa Diyos? Sayang. Di ba? Anong sabi ni Lord kay Abraham nung inalay niya yung anak niya na hindi natuloy? The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time, verse 15 po ito, and said, I swear. Okay, hindi ko mapalambuhok. I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will surely bless you. That's chapter 22. Balik ka ng chapter 12. Ang sabi doon, I will bless you. Pagdating ng chapter 22, na nilagay na ni Lord yung, o ginawa na ni Abraham yung pagpasa sa test, ang sabi ni Lord, I will surely bless you.
I swear by my name, hindi name ko nino man. And that's breakthrough. Yung King of Kings and Lord of Lords, nangako na i-bless ka, at yung blessing sa'yo, sure na sure. Anong meron dyan? Key Generoso Buenviaje Estrabon IV. Anong meron dun? Kahapon, nag-preach si Pastor RJ, yung isang sentence yung hindi ko mawala sa isip ko. Hanggang natutulog ako mga kapatid, napapanaginipan ko talaga. Yung Jesus is your greatest treasure. Diba? Yung sinabi ni Paul na, I consider everything rubbish that I may gain Christ. Lahat ng mga achievements na to, lahat ng mga blessings na to, lahat ng mga accomplishments na to, it's dung. Okay? Or sa Tagalog ay hindi mo magustuhan yan. Okay? Basura. Actually, manure ang ibang translation dyan. Basura ang lahat ng mga yun. Pero, are there believers? Nagsasabing believers. Pero, pag time ng sacrifice kay Lord, iba ang nasa-sacrifice. Si Lord ang sinasacrifice. Okay. Let's think about that, mga kapatid. The climax of Abraham's faith is when he acted out the command as an actual, the command on Mount Moriah and the subsequent divine intervention. Huwag mong patayin yan, Abraham, sa Isaac. Obedience, listen here, obedience in testing, can lead to divine revelations and blessing. Kapag may utos ang Diyos sa'yo, sundin mo. Kasi may breakthrough kasunod yan. Amen? Sabihan natin yung sarili natin na susunod ako. Lord, huwag kang mag-isip ng dahilan. Sa palagay mo, kaya kang unawain ni Lord. True, Lord, unawain mo naman ako. True. Ang bait talaga ni Lord. Maunawaan ka niya. Maunawaan niya ako. Pero naunawaan mo ba ang namimiss mong blessing? Every time na sumusuway ka? Or every time na hindi mo sinusunod o na hindi ka pumapasa sa testing? Kasi alimbawa ito, kung hindi ba sinunod ni Abraham si Lord, magkakasala siya? Sino nagsabing yes? Ulitin ko yung tanong. Sa mga naglo-loading pa. Kung hindi ba sinunod ni Abraham si Lord, magkakasala ba siya? Yes? No. Pero nagsabing no. Okay. Iba sa inyo nag-aantay ng sagot. Okay. Utos yun. Kapag hindi niyo sinunod, ang tawag dun ay, disobedience. Pagsuway. So kapag hindi mo sinunod ang utos, sumuway ka. Pag sumuway ka, nagkasala ka. Pero ang kakaiba sa testing, utos na hindi mo sinunod, nagkasala ka na mismo pa yung blessing. Parang bayarin lang sa motor yan eh. Yung nagbabayad pa ako sa motor. Pag maaga ka magbayad before the due date, okay, kung 15 ang due, magbayad ka ng 14, hindi lang wala kang dagdag, kundi may rebate ka pa. Okay? Ang rebate ay 400 noong time na yon. Pag na-late ka, wala ka ng rebate, may dagdag, may fine ka pa. Ang fine ay not fine. It's 400. So kung iisipin mo, pag nalampasan mo ang due date, hindi ka na naka-rebate ng 400, nag-fine ka pa ng 400. So how much? Diba? 400. 800 ang na-miss mo. Sayang ang 800. Dalhin natin dito yan. Same is true. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, sa utos niya as a form of testing, na mismo na yung rebate, may fine ka pa.
Guess nyo? And how many people, mga Christians ang nagsasabi na nagmamahal sa Diyos, na miss na ang rebate, may fine pa. Kung hindi nyo masabi po yung amen, pwede pong sabihin ang agoy. Ang tugon, agoy. We as genuine believers must trust God that our obedience can result in spiritual breakthroughs. Hallelujah. And encounters with God, encounters with God's truth, God's love, and God's supernatural power. Pag nag-worry ka, ang sabi Lord, don't worry. Nag-worry ka. Nag-worry ka na, hindi mo pa na-receive yung blessing. Brethren, itong prayer and fasting, hindi ito, ang tawag doon? Hunger strike. Ang tagal yan. Nag-loading ang utak ko eh. Ang prayer and fasting ay hindi hunger strike. Ang prayer and fasting is a time of humility before the Lord. Aalalahanin mo ang kakulangan mo sa Diyos. And then you're looking forward, Lord, ano ang utos mo? In the present, pinapa-ready mo kay Lord ang puso mo, pinapa-ready mo kay Lord ang isip mo. You drop everything, okay? And you are preparing yourself for spiritual breakthrough. Tingnan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, congratulations in advance. Sa mga nasa online, okay, congratulations in advance din. Okay? Ayan, palakpakan natin ang Panginoon doon. So, in a few minutes, as we worship the Lord, ito yung pagpapakumbaba mo sa Diyos. Drop everything. Nandito ka na, nanonood ka na dyan, huwag ka na mag-message, huwag ka na mag-IG muna o ano maman. Talagang ibigay mo yung heart kay Lord. And you just focus kay Lord. Okay? And you just listen kay Lord. In conclusion, testings from God are not arbitrary or parang bahala na, but has a divine purpose. So ang blanco nyo dyan ay purpose. Testings from God are not arbitrary but has a divine purpose. Kung may utos si Lord, opportunity mo yan. When we view difficulties as opportunities, ang sabi dyan, to deepen the relationship with God, we can find strength and hope in our challenges. May problema ka? May utos ng Diyos? Praise the Lord. That's another breakthrough. Knowing that obedience leads to breakthroughs. Okay, pwede nyo linyahan yan. Obedience leads to breakthroughs. Ulitin natin 3 beses. Okay, another one. Obedience to. Okay, mas lakasan nyo yung parang hindi ka fasting. 1, 2, 3. There is a big difference between testing and temptation. Divine testing serves to strengthen our relationship. Wow. So kung may utos si Lord, it's your opportunity para lumalim ka sa Panginoon. Amen ba? Amen po ba? We will worship again si Lord this time, mga kapatid. And I'm really, really praying dito sa center, even yung mga nasa online, you would give your heart to the Lord para i-prepare niya. Parang ganito, Lord, ito ang puso ko, ito ang aking isipan, i-prepare mo ito, Lord. Lord, patawarin mo ko sa mga nagawa kong kasalanan, sa hindi ko pagsunod sa iyo, sa mga unfaithfulness ko, but now, Lord,
I-ready niyo po ako sa breakthroughs, sa blessings, at sa mga samot-saring pabor na galing sa iyo. Ngayon, Lord, we are here. I-ready niyo po kami. I-ready niyo ako. I-ready mo ang family ko. You are representing your family din. Kaya ngayon, mga kapatid, I invite everybody to stand up and let's just come before the Lord. As we sing songs of worship sa Lord, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Anumang kasalanan natin ngayon, huwag mong problemahin kay Lord yan. Handang magpatawad ang Panginoon. Amen? Huwag mong sabihin na, Lord, unfaithful ako, hindi ako worthy. Alam ni Lord yan, hindi mo na kailangan sabihin yan. What God wants from you ay magpakumbaba ka. Aminin mo, lumapit ka ng may pananampalataya. Praise the Lord. Thank you, Lord. Let's pause. Think about God ngayong gabi. Isipin mo ngayon si Lord. Isipin mo ngayon ang kanyang grasya at habag sa'yo. You are here and God is ready to prepare our hearts and our minds. So let's settle down, mga kapatid, and just pause and just worship the Lord.